Magandang araw mga manonood. Ang kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo ay nagtala ng mga kakaibang disenyo. Ang ilang mga modelo ay napunta sa produksyon habang ang iba naman ay nanatiling kakaibang konsepto lamang para sa mga eksibisyon. Higit pa riyan, may mga bihasang mahilig na lumampas pa sa mga ito. Sa kanilang likha, napakaraming kakaiba at kadalasan ay lubos na hindi praktikal at walang saysay na disenyo ng mga motorsiklo. Isa sa mga ganitong likha ang ikukuwento ko ngayon sa episode na ito. Ano sa palagay ninyo kung lagyan ng 24 na makina ng chainsaw ang motorsiklo? Sapat na ba itong kabaliwan? Narito ang dragster na Dolmet, likha ng Aleman na artist na si Rutger Feldman. Nandito kayo sa Cross Moto Channel. Enjoy manood! Ang mga ganitong likha ay hindi dapat ihiwalay sa personalidad ng gumawa dahil mas madaling maintindihan kung ano ang nagtulak sa kanya na buuin ang kakaibang makinang ito. Iba-iba ang mga kwento, mula sa mga simple lang hanggang sa mga sobrang nakakaintriga at kabilang ito sa huli. Kilalanin si Rutger Werner Friedrich Wilhelm Feldman. Sa mga susunod na bahagi ng video, hindi na natin gagamitin ang buo niyang pangalan. Dahil isa siyang eksentrikong tao, si Rutger Feldman na mas kilala rin sa alias na Brosel. Sa simula, binanggit kong isa siyang German artist. Iba-iba ang mga artist pero si Rutger ay karikaturista at comics artist. Iwasan muna natin siyang pag-usapan sandali. Malamang nakita mo na ang mga eksenang ito sa animated na pelikula. Ang kakaibang guhit na cartoon na motorista na ito ay tinatawag na Werner at siya ang pinakamatagumpay na karakter ng comic sa Alemanya sa lahat ng panahon. Mahigit 10 milyong libro ang naibenta at 13 milyong tao ang nanood ng pelikula at animated na palabas. At alam mo ba kung kanino ibinatay ni Rutger Feldman ang karakter na ito? Sa sarili niya at sa kanyang kapatid na si Andy. Ang buhay ni Werner ay buhay ng isang apprentice na tubero at biker na binubuo ng pag-inom ng maraming beer at pag-aayos ng kanyang motorsiklo, isang na-modify na Horex Regina mula noong 1950s. Parehong nagdudulot sa kanya ng problema sa pulisya at sa German Ahensya ng Kaligtasan sa Transportasyon na TUV. Ipinanganak si Rutger Feldman noong 1950. Nag-aral siya bilang litograpo bago tinawag sa serbisyo militar. Noong 1971, nagsimula magtrabaho si Rutger sa Geisel sa Flensburg. Dahil lagi siyang gumagawa ng karikatura, lalo na ng kanyang mga boss, natanggal siya sa trabaho noong 1972. Nang mawalan ng trabaho noong dekada 70 si Brosel, ay kumikita sa pagguhit ng mga comics. Noong 1978, nailatala ang unang karikatura niya na may karakter na Werner. Nakuha niya ang inspirasyon mula sa madalas na alitan sa German na inspeksyon ng sasakyan at pulisya dahil sa mga pagbabago sa motorsiklong Horex, pati na rin sa pakikisalamuhan niya sa samahan ng chopper enthusiasts. Mahilig si Rutger sa motorsiklo mula pagkabata at nanatili ang pagmamahal niya dito habang buhay. Ipinapahayag niya ang kanyang protesta sa isang karakter na parang karikatura. Bago makarating sa motorsiklo na may 24 na makina ng chainsaw, tingnan muna ang mas naunang gawa-gawang motor. Nagsimula ang kwento ng motorsiklong ito na may 4 na makinang Horex Regina at tinaguriang Red Porsche Killer sa isang pagtatalo noong unang bahagi ng dekada 80 sa club na Gallery 68 sa Kiel na pagmamay-ari ni Holger Hense. Ininsulto ni Brosel ang Porsche 911 ng may-ari ng bar habang tinawag naman ni Hensi na lumang kalat bago magdigmaan ang paboritong motorsiklo ni Brosel. Nagkasundo sila sa karera. Totoong magkaibigan sina Hensi at Feldman. Nagkakilala sila noong dekada 70s at si Hensi ang nagpakilala kay Feldman sa publikasyong unang naglatala ng mga karikatura ni Werner. Si Werner at si Hense ay parehong may hilig sa mga makina at minsan matapos ang isang pagtatalo, malamang na nagbibiruan lang ang dalawang ito para lang pasiglahin ang mga tao. Ang pagtatalo ay unang inilarawan sa comics na Werner Ice Cult noong 1985 sa kabanatang Karera. Naging sobrang popular ang comics at si Feldman ay lalong nakakatanggap ng mga sulat na nagtatanong kung kailan magaganap ang karera.
Humingi si Rotger ng tulong kina Anby at Wolfgang Usleber para maisakatuparan ang motorsiklo at siya rin ang pangunahing nagdisenyo nito. At ang paggawa ay nakaatang kay Wolfgang. Pagsapit ng 1988, handa na ang Red Porsche Killer. Kinuna ng koponan ang 4 na racing engine ng Horex Regina. Bawat isa ay may 600cc na kapasidad at 45 horsepower ang lakas. Pinaglinya nila ang mga ito tulad ng dragster noong 70s at pinag-ugnay ang crankshaft gamit ang primary chain drive. At ang pinagsamang torque ay pinapasa sa 4-speed na sport transmission mula sa Harley Davidson. Nahirapan din sila sa makina. Naglagay sila ng malalakas na camshaft, binagong ignition at Del Orto carburetor. Ang kabuang lakas ng 4 na Horex na makina ay umabot sa 162 kabayo. Sa comics noong 85, nagtapos sa tabla ang karera ni Holgi at Werner. Noong 88, nangyari ang karera sa totoong buhay. Isa itong palabas ng siglo. Noong Setyembre 4, 250,000 manonood ang sumaksi sa mga kaganapan sa Hartenholm Airport. Nangyari ang kaganapan bilang bahagi ng pista, tampok ang aliwan para sa mga biker, dagat ng beer at mga kilowatt ng musika. Ilang segundo lang tumagal ang karera na ginawa sa drag race format. Pero ang pinili ay hindi ang karaniwang distansya na 400 at 2 metro o 1/4 na milya, kundi mas mahaba, 600 metro. Nauna si Brossel gamit ang kanyang Red Porsche Killer. Pero pagkatapos ay mali ang paglipat niya ng kambyo at nalampasan siya ng pulang 911 ni Holgi at siya ang nanalo. Inakala ng mga organizer na aabot lang sa 50,000 katao ang dadalo. Pero dahil sa sobrang dami ng tao, kinailangan nilang gawing libre ang pasok para sa lahat ng gustong pumasok. Tuwang-tuwa ang mga tao, ngunit dahil sa laki ng event, maraming basura na dumiyan ng harden at halos 1,500 ang nasaktan. Pagsapit ng 2004, nagpasya si Rotger na magdaos ulit ng karera at festival. Sa pagkakataong ito, makakalaban niya ang Swiss na racer na si Christina Schurer sa kotse ABT Audi ES 400. Ang motorsiklong Dolmet ay idinisenyo ayon sa ideya ni Brossel para sa karirang ito. Ang makina gaya ng Red Porsche Killer ay may multimotor na disenyo, ngunit mas matindi pa ang ginawa ng mga Aleman. Gumamit sila ng 24 na power unit mula sa mga chainsaw na Dolmar PS 7900 na pantay-pantay na inilagay sa magkabilang gilid ng motorsiklo. 12 sa bawat gilid, tig-2 hanay na may tig-6 na makina. Ang bawat chainsaw ay may 79cc na engine displacement. Sa huli, ang kabuuang displacement ay naging 1,866 na cc. Ang kabuuang pinakamataas na lakas ng multi-engine ng motorsiklo ay umabot sa 170 HP at ang torque ay 130 Nm. Pinagdugtong-dugtong ang bawat motor ng chainsaw sa grupo ng tig-3 gamit ang belt drive na bumubuo ng 8 modules. Mula sa mga puli ng 8 modules, ipinapasa ang puwersa sa mas malalakas na belt papunta sa 5-speed Harley-Davidson transmission at sa likurang gulong. Dapat ding banggitin na hindi lang makina ng chainsaw ang ginamit ni Rotger Feldman. Inilagay pa niya ang buong chainsaw sa motorsiklo na tinanggal ang bar at kadena. Ang bawat chainsaw ay gumagamit ng centrifugal clutch para magpasa ng torque. Ginawa ang frame para mapaglagyan ng komplikadong belt drive ng mga puli sa loob. Kaya nitong 300 kilogramong himala na umabot na higit sa 200 km/h ang bilis. Dapat tandaan na walang iisang starter para sabay-sabay na paandarin ang 24 na chainsaw. Bago ang karera, pinapaandar ng ilang tao ang bawat isa, kaya unti-unti ang ugong hanggang sa lumakas. Pero hindi ito nagiging simponya. Ang tunog ay parang ilang grupo ng mga tagaputol ng kahoy ang nagpaandar ng kanilang mga chainsaw. Noong Setyembre 2004 ginanap ang karera sa Lausitz Ring sa 3 araw na pagdiriwang ng Torfrock na dinaluhan ng humigit kumulang 30,000 bisita. Nagkaroon ng ilang karera ng ABT Audi AS 400 at ng motorsiklong Dolmet. Sumali sa drag bike race sina Rotger at ang kapatid niyang si Andy, ngunit natalo sila sa lahat ng karera dahil sa technical na problema ng motorsiklo. Hindi tiyak ang nangyari sa Dolmet. Malamang nakaimbak lang ang motorsiklo sa garahe ng magkapatid na Feldman at bihira lang ipakita. Ang maalamat na karera ay naganap noong Setyembre 2, 2018.
Sa paggunita na ika-30 anibersaryo, muling nagtagpo sa tuwid na kalsada ang pulang Porsche 911 at ang 4-engine na red Porsche Killer. Muling ginanap ang pista sa paliparan ng Hartenholm. Sa puntong ito, ilang beses nang inayos ni Andy Feldman ang red Porsche Killer at sa karera noong 2018, tinalo ni Rotger ang Porsche 911 ni Holger. Kasama rin sa event ang iba't ibang aktibidad sa 4 na racetrack, motocross, karera ng mga production na sasakyan, iba't ibang stunt at lahat ng ito ay sinabayan ng rock music at inumin. Inulit ang event noong 2000 labisiyam pero wala ng motorsiklo. Si Andy ay lumaban gamit ang kotse para sa drag racing. Lumabas sa Der Spiegel na balak na ibenta ni Henzi ang kanyang legendary Porsche 911 noong parehong taon. Ganito ang kwento ng motorsiklong gawa sa 24 na chainsaw at ng 4-engine na red Porsche Killer. Kung walang konteksto, isa lang itong absurdong makina. Pero kapag nalaman mo ang kwento ni na Rotger Feldman at Holger Henze at nakilala mo ng kaunti ang bayani ng comics na si Werner, titingnan mo na ang mga likhang ito sa ibang pananaw. Oo, absurd at walang practical na halaga ang mga motorsiklong ito. Nag-enjoy at nagpakasaya sina Brosel, Holgi at mga kasama habang pinapasaya rin ang mga tagahanga sa iba't ibang event. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na lumikha ng makinang ayon sa kanilang imahinasyon at natuwa sila rito. Sa taong 2026, sina Rotger at Holger ay matatanda na. Ang una ay 75 at ang pangalawa ay 81. At sa likod nila ay isang makulay, puno ng emosyon at kaganapang buhay. Sa puntong ito, nagtatapos na ang aking kwento. Huwag kalimutang maging aktibo sa ilalim ng video, mag-like, mag-comment dahil ito ang nagbibigay inspirasyon sa akin na gumawa pa ng mga bagong kawili-wiling episodes. Salamat sa panonood. Ito ang Cross Mota. Hanggang sa muli!